10 beses pinagbabaril hanggang sa mapatay ang isang babae ng kanyang ka-live-in na pulis sa Davao del Sur. Nagalit daw ang pulis sa kinakasamang gusto ng makipaghiwalay. Yan at iba pang pamaslang sa probinsya sa Frontline Report ni Bril Montalvo. Nakasubsob sa upuan ang bangkay ng babaeng ito sa kanyang bahay sa Digos City, Davao del Sur noong Linggo. Patay siya matapos barilin ng ka-live-in niyang pulis. 10 tama ng bala ang nakita sa katawan ng biktima na si Miljoy La Peña. Mismong ang service firearm ang ginamit sa pamamaril ng salari na si Patrolman Orland Dinoy. Base sa investigasyon, umuwing lasing ang suspect. Nagtalo ang dalawa dahil gusto nang tapusin ng biktima ang kanilang relasyon. Nagalit ang pulis at nabaril ang kanyang kinakasama. Ang ina ng biktima na umawat lang, sugatan matapos ding mabaril. Nahuli naman ang suspect na tinamaan rin ng bala sa braso matapos makipagbuno sa ina ng biktima. Mahaharap ang suspect sa reklamong murder at frustrated murder. Posible rin siyang matanggal sa serbisyo. Wala ng buhay at tadtad ng taga ang mukha ng babaeng ito sa kanyang bahay sa Lapu-Lapu City, Cebu. Patay matapos pagtatagain ang biktima na kinilalang si Chona Aliera, isang lady guard. Damay rin at agaw buhay sa ospital ang live-in partner niyang si Romeo Acaso. Ang salarin ang katrabaho at karelasyon ng lady guard na si Nelson Atiliano. Kwento ng anak ni Aliera, alam naman ni Acaso na may iba na ang kanyang kinakasama. Bukod sa love triangle, pagnanakaw ang isa pang tinitingnang motibo sa krimen. Nawawala kasi ang 16,000 pesos na cash at ang cellphone ng mga biktima. Tinutugis na ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.